drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo. Live. Dear FM Radio, ako nga pala si Terry mula sa Caloocan. Pagka-graduate ko ng kolehiyo 4 years ago, ako na ang tumayong nanay at tatay ng kapatid ko na si Trisha. Dalawa ang naging trabaho ko para lang mabuhay kaming magkapatid. Ay, nako, nakakapagod talaga magtrabaho. Ay, nako, ganito talaga siguro ang mga bakla. Talagang todo kayod. Ay, nako. Nga. Total, malapit na ako sa bahay. Ay, nako. Ay, nako. Trisha! Trisha! Ano ba naman tong batang to? Trisha! Trisha! Asan naman tong kapatid ko? Trisha! Trisha! Ate! Oh, Trisha, nakapagsaing ka ba? Tsaka nakapagluto ka ba ng hapunan natin ngayon? Ate, pasensya na pero kumain na ako kanina bago ko umuwi. Nakabili na ako ng pagkain sa paborito kong fast food chain. Ano? Di ba ang billing ko sa'yo kanina, bago ako umuwi, magsaing ka, magluto ka kahit gulay, at meron naman tayong mga stock dyan sa refrigerator, bumili ka na naman, gumastos ka na naman sa fast food? Ate, syempre paborito ko yon. Paborito mo nga. Pero di ba ang billing ko sa'yo, nagtitipid tayo ngayon dahil ang laki-laki ng tuition fee mo. Pero ate, gusto ko talaga kainin yung mga bagong labas na menudo sa paborito nating bubuyog. Diyos ko naman, Trisha. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na nagtitipid tayong dalawa dahil napakamahal na mga gastusin mo sa eskwelahan. Tsaka ang dami-dami mo pang project na hinihingi sa akin. Tapos ang dami mo pang mga binabayaran mga requirements sa school. Paano yan? Paano natin mapagkakasya? Diyos ko naman, Trisha, tulungan mo naman ako. Ate, huwag ka mag-alala, no? Sa baon ko naman kinukuha yung pinanggagastos ko. Diyos ko naman, maging practical naman tayo, Trisha. Ilang beses ba kitang bibilinan? Tsaka, alam mo, bata ka, mas makakatipid tayo kung sinusunod mo yung sinasabi ko sa'yo, magsaing ka. Kahit ilang pangkanin ang gustuin mong kainin, pag nagluto ka, gano'ng karaming serving ang gusto mong kainin, makakain mo, mabubusog ka. Dito sa, di ba, ikaw lang ang... Tsaka tingnan mo, hindi mo ba ako inisip? Pagod ako sa trabaho, dala-dalawa ang ginagawa kong trabaho para lang, di ba? Tapos, nagtitipid ako, Trisha. Nagtitipid ako, hindi na nga ako kumakain sa opisina para lang mayroon akong maibigay sa'yo. Ate naman, minsan lang naman akong kumain sa fast food chain, tsaka kaya mo na yan. Ikaw naman, di ba, nabubuhay mo nga yung sarili mo simula nung wala si mama at papa. Oh my God, Trisha. Kailan ka matututo? Ate, marunong ako sa buhay ko. Ito nga yung diskarte ko, di ba? Oo nga, iyan nga yung diskarte mo, pero hindi habang buhay na, di ba? Dapat babae mong tao. Trisha naman, ano pa bang sasabihin ko sa'yo? Saan pa ba ako lulugar? Hindi ka marunong sumunod sa akin. Ate, dapat hindi ka KJ. Ano? Hindi ka dapat KJ. Dapat marunong ka ding magliwaliw. Matuto ka ring gumastos. Matuto ka ring, alam mo yun, live your life to the fullest kasi dapat alam mo yung YOLO. Anong YOLO? YOLO, you only live once. Kaya dapat happy-happy ka lang. Diyos ko. Okay, sige. Ay naku, bata ka. Sige na, ako nang bahala sa sarili ko. Diyos ko, kailan pa ba tayo matututo dito? Sige ate, para hindi ka na magalit sa akin, ipagkahanda na lang kita.
Pinaghahandaan ng oras na, magluluto ka pa? Hindi ate, hindi ko naman sinabing ihahanda kita ng ipagluluto mo. Maghahanda ako sa'yo ng tubig. Tubig? Sige. Okay ate, diyan ka lang. Ginagawa ko ang lahat para sa kapatid ko. Halos maghiwalay ang katawan at kaluluwa ko sa pagod sa pagtatrabaho. Pero ni minsan, hindi ko ito ininda. At ni minsan, hindi ako umangil sa aking buhay. Ang masakit lang para sa akin, para bang hindi ito alam o hindi ito nararamdaman ng kapatid ko kung anong sakripisyo at pagod ang ginagawa ko para sa kanya. Dahil ako na ang tumatayong nanay at tatay sa aming magkapatid. O sige, syumat lang kayo ng syumat. Ako bahala sa inyo. Sigurado ka ba dito? Sigurado ka ba dito, Trisha? Napaparami na yata ako. Baka hindi na ako makauwi nito sa amin. Baka pagalitan ako ng airmat ko. Oo nga. Tsaka masyadong hard yung iniinom natin, baka makalit sa akin si mama. Alam mo to, Remy, huwag ka na lang kayang uminom. Kayo na nga tong nilibre ko. Kayo na nga tong pinapunta ko dito sa bahay. Tapos aarte pa kayo. Oo nga, tama naman si Terry. Dapat mag-happy-happy lang tayo. Dahil sagot lahat to ni Terry, di ba Terry? Ay, Terry tuloy, Trisha pala. Terry ka ng Terry, yung kapatid ko yung Becky. Oo nga, kasi magkamukha kayo eh. Napagkakamalang ko tuloy na ikaw si Terry. Basta, bottomless. Bottomless ang lahat ng handa dito. Ako ang bahala sa inyo. Pero, Trisha, hindi kaya pag dumating yung ate mo, pagalitan tayo dito? Oo nga, kasi alam mo, last time, nandun naman tayo sa bahay nila si Neo, pinagalitan tayo ng airmat niya. Kasi mga wala pa daw tayong trabaho at nag-aaral pa lang, pero kung gumastos tayo at yung mga ginagawa nating bisyo, akala mo tayo na yung bumubuhay sa mga sarili natin. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa ate Terry ko. Sagot ko kayo! Siguraduhin mo lang ha, kasi lalong-lalo yan. Marami na naman tayong bayarin sa school. Tapos, teka lang, nahingi mo na ba yung requirement na babayaran natin sa thesis? Actually hindi pa, pero ako nang bahalang dumiskarte sa ate ko nun. Okay? Basta uminom lang kayo ng uminom. Akong bahala sa inyo. Ate Terry? Trisha? Anong ginagawa ng mga kaklase mo dito? Ate, nag-chill lang naman kami kasi galing kami sa thesis defense. Hello po, Ate Terry. Hello po, Ate Terry. Hello po, Ate Terry. Magandang gabi po sa'yo. Hi. Trisha? Yes, ate. Pwede bang mag-usap lang tayo saglit doon sa kusina? Okay. Wait lang. Saglit lang ha. Sige, tuloy lang kayo dyan. Oo po, Ate. Salamat po, Ate Terry. Trisha. Ate Terry, alam kong papagalitan mo ko, pero wag mo nang ituloy dahil nag-enjoy kami ngayon ng mga kaklase ko. Trisha, ano ba naman yan? Hindi ka pa graduate. Tapos, ano to, nagiinuman kayo dito sa bahay. Bit-bit mo pa yung mga kaklase mo, puro lalaki. Ate Terry naman, minsan lang naman to. Hayaan mo na kami mag-enjoy tsaka malapit na kami graduate to. Kakagaling lang namin sa thesis defense. Kaya kinakailangan namin na mag-release ng stress. Stress? Trisha, stress?
Stress? Ako ang maraming stress dito. Nai-stress na ako sa trabaho ko. Hindi na ako magkanda ugaga kung anong uunahin ko, yung trabaho ko dito sa kabila, dito sa kaganyan, sa kanan, sa kaliwa. Tapos madadatnang kita, ganito lang yung ginagawa mo? Ate, nag-aaral naman ako mabuti Nag-aaral mabuti? Di ba yung huling report card na binigay mo sa akin, ang dami mong back subjects? Ate naman, kayang-kaya ko yung huwag ka mag-alala, makakagraduate ako. Masyado ka lang naman matataranta. Tsaka huwag mo kayo tulad sa'yo, no? Ano? Huwag tulad sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Napaka-KJ mo naman, ate. Di ba ilang beses na rin kita sinasabihan na huwag ka maging KJ, enjoy your life. Enjoy your life? Okay. Sige, enjoy your life. Ikaw, nakukuha mo mag-enjoy kasi hindi naman ikaw yung nagpapakapagod at lumalagari sa mga trabaho para may buhayin yung isang gaya mo. Ate, ba't ganyan ka magsalita sa akin? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Trisha naman, hindi ka ba marunong makinig? Nakuha mo pag mag-inuman, saka kumuha ng pera. Ha? Wala kang trabaho Ate, huwag ka mag-alala, kinuha ko naman sa baon ko to Oh, sa baon mo? Kinuha mo sa baon mo? Anong gagamitin mo sa mga susunod na araw? Graduating ka, Trisha. Ate naman, napaka-jologs mo naman. Hayaan mo na ako nang didiskarte doon. Didiskarte? Kung marunong ka naman palang dumiskarte, ba't hindi mo ginawa simulat sa pool pa lang? Ba't hinahayaan mo kung gumapang sa pagtatrabaho tapos madadatnang kita dito, umiinom ka lang kasama yung mga kaklase mo? Ay naku ate. So anong gagawin ko sa buhay ko? Gagayahin kita? Nagpapakalugmok? Nagpapakasupsup sa trabaho? Nawala ng social life? Nawala ng ibang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho kaya napaka-KJ mo? Ano? Trisha? Totoo ba yung mga sinasabi mo sa akin? Bakit ate? Totoo naman diba? Wala ka ng sariling buhay. Kaya pag mainit ang ulo mo, ako na pagdidiskitahan mo. Trisha? Totoo ba itong mga naririnig ko sa'yo? Oo ate. Kailangan mo mapagtanto at marinig na ang buhay mo ay napaka-boring. Napaka-walang kwenta. Napakawalang niya. Dapat lang sayang sampal na yan. Napakabastardo mong bata ka. Matapos kong isakripisyong sarili ko, maririnig ko lang sa'yo at sasabihin mo sa akin na napaka-boring ng buhay ko at napakawalang kwenta? Oo, napakawalang kwenta na itong ginagawa ko. Dahil tignan mo, ikaw nagpapakasaya ka lang, nagpapakasasa ka, samantalang ako nagpapakasubsob sa pagtatrabaho. Ang kapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo. Wala ka na nga na itutulong dito sa bahay, ito pa yung datatnang ko sa'yo. Umiinom ka kasama yung mga barkada mo? Ano yung pinagtutustos mo dyan sa pinang-iinom ninyo? Yung pinagpagurang ko? Ewan ko sa'yo ate. Napaka-KJ mo talaga. Napaka-KJ? Oo, KJ ako kung KJ. Napaka-boring ng buhay ko, tama! Sinakripisyo ko na nga to sarili ko para lang mapag-aral ka at mapagtapos ka tapos ito yung gaganti mo sa akin? Napakapalalo mo naman. Ganito ba tayo pinalaki ng mga magulang natin? Hindi mo naiisip na itong sakripisyong ginagawa ko? Hindi dapat ako nagtatrabaho pa. Pero nang ginawa ko, nagsasakripisyo ko para sa'yo, Trisha. Dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi ako. Dahil ako lang ang kapatid mo, ako lang ang naiwan dito sa ating dalawa matapos mamatay ng nanay at tatay. Tapos itong gaganti mo sa akin? Kahit konting konsiderasyon lang, Trisha, wala. Wala akong nakikitang effort sa'yo. So kasalanan ko pa ngayon. Oo! Hindi ko alam nang gagawin ko sa'yo, Trisha. Siguro, sa pagkakataon na to, dapat isipin kong ako naman muna. Anong ako naman muna? Ako naman muna. Isipin ko sarili ko at pabayaan kita. Ikaw, bahala ka ate. Tingnan mo. Kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, parang baliwala lang sa'yo, Trisha. Tama. Boring nga ang buhay ko. Napakawalang kwenta kaya ako naman muna. Kayo po ba yung kapatid ni Trisha?
Yes po, sir. Ako po. Okay. Ipinatawag kita ngayon kasi matagal-tagal nang wala nagpupuntang guardian o magulang nito ni Trisha. Batid ko naman na wala na kayong mga magulang. Opo, ako po yung kapatid niya. Dalawa lang po kaming naiwan. Naulila po kami. Sir, bakit niyo po ba ako pinatawag? Ganito yan. Paano ba kita i-address? Ma'am, sir? Ayos lang po, kahit ano po. Sir na lang po. Okay. Alam mo, sir, Terry? Opo, Terry po. Alam niyo po ba kasi, sir, ito pong kapatid ninyo, nagkamit po siya ng award. Doon po sa awarding ceremony namin, inirequire ko po ang mga bata na magdala ng kanilang mga guardian o kanilang magulang. Bukod tanging ito lang po si Teresa ang wala. Talaga po ba? Wala po nababanggit sa akin yung kapatid kong si Trisha na meron po siyang matatanggap na award. Yun nga ang problema. Kasi kinakailangan talaga may magulang. Mukhang hindi po sinabi sa inyo nito ni Trisha na pinapatawag po namin kayo. Ganun po ba? Oo. Tsaka, Sir Terry, kasi po itong kapatid ninyo, kaya po gusto ko rin po kayong makausap at ipatawag dahil bagamat matalino po itong kapatid ninyo at nakagamit po siya ng award dito sa aming ceremony sa school, napapadalas po ang pag-absent itong kapatid ninyo. Alam niyo po ba ito? Alam ko ho, sir, pumapasok po siya araw-araw. At saka ang alam ko po, wala po siyang absences. Yun nga po ang problema. Mukhang may itinatago po sa inyo itong yung kapatid ninyo at hindi po nagsasabi sa inyo ito si Trisha. Mukhang kinakailangan po ninyong kausapin. Bagamat kami po ginawa na po namin ang aming pong parte dito sa eskwelahan at kinausap po na po siya bilang kanyang teacher. Mukhang kinakailangan na po yatang kayo na po ang pumasok sa eksena para makausap nitong inyong kapatid. Ganun po ba, sir? Wala po talaga kasi akong alam. Ito, speaking. Trisha, iha, nandito ang kapatid mo si Terry. Kinakausap ko na. Sir? Ate Terry? Trisha? Pwede ba tayong mag-usap saglit? Okay, ate. Okay, sige. Sir Terry, maraming salamat sa pagpunta mo. Maiiwan ko na kayo. Trisha, ikaw na bahala sa ate mo. Okay? Apo, salamat, sir. Okay, mauna na ako, ha? Trisha, bakit hindi mo ko pinatawag? Sabi ng teacher mo, may inatanggap ka daw na award ngayong ceremony na to. Tapos, marami ka daw absences. Ate, okay, magiging tapat ako sa'yo. Talagang sinadya kong hindi sabihin sa'yo yon. Dahil ayaw kitang makita. Ano? Ayaw mo ko makita? Oo. Dahil hindi kita na-appreciate dahil lagi mo akong pinagagalitan at lagi kang galit sa akin dahil wala ka nang iba nakikita sa akin kundi lahat ng kamalian ko. Trisha, ibabaan mo yung boses mo, nandito tayo sa eskwelahan nyo. Pwede ba? Tsaka bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Alam mo naman na sakripisyong ginagawa ko para sa'yo. Tapos ako parang bulag na walang nakikita at walang nalalaman tungkol sa mga nangyayari sa'yo. Ang dami mong absence. Saan ka nang pupunta at anong ginagawa mo sa mga baon na ibinibigay ko sa'yo? Ate, hindi mo deserve at hindi mo ko kontrolado. Gagawin ko lahat ang gusto ko. Ano? Totoo ba itong mga sinasabi mo sa akin? Trisha? Bakit? Bakit ganito ka sa akin? Bakit? Tinatanong mo pa kung bakit ako ganito sa'yo? Oo, bakit? Sabihin mo sa akin. Dahil isa kang bakla! Ano? Ano naman yun kung bakla ako? Hindi kita gusto, kinakahiya kita! Trisha, totoo ba itong mga lumalabas sa bibig mo? Oo! Dahil simula nang nawala ang nanay at tatay, wala na akong nakitang maganda sa'yo. Wala na akong narinig na mabuti sa'yo. Lahat na lang kamalian ko. Lagi mo sinusumbat sa akin yung mga itinutulong mo at yung mga pagpapakahirap at paglagari mo sa trabaho na pinapambaon mo sa akin. Lahat na lang wala kang kwenta dahil hindi mo tinuturing na mahal. Hindi mo ako tinuturing na kapatid. Trisha? Oo. Totoo yung mga narinig mo sa akin. Totoo.
Trisha. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite music. Sobrang sakit na marinig ang lahat ng iyon mula sa nag-iisang kapatid ko. Sa nag-iisang kapamilya ko. Pero kahit naman pagbalik-balik tarin ang mundo, kapatid ko pa rin si Trisha. At matatapos muna ang buhay ko bago matapos ang pagmamahal ko sa kanya. Ay, nako. Pagod na sa trabaho, extended pa hanggang bahay, work from home. Trisha! 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 Yes, ate. Trisha, po pwedeng ikaw na munang magugas sa mga pinagkainan natin at medyo walisan mo na muna yung kusina kasi baka mag-ipon-ipon na naman dun yung mga langgam. Di ba kagabi nilanggam yung mga pagkain natin sa mesa? Okay, ate. Ay, nako. Ako na naman inutusan. Trisha, wag na magdabog! Ay, nakong batang to. Talaga naman. Pagod na sa trabaho, pagtatabogan pa rin ako. Ay, naku, bata to. Itong kapatid ko na to, kung di lang talaga kita mahal. Ay, naku, ang dami pang requirements. Kailangan na bully na deadline. Ito namang ate ko na to. Lagi na lang. Nakapanik na nga sa taas. Ay, naku, dito na nga ako maglalagi. Kaysa naman makita ako at marinig ko yung boses ng ate ko. Hay nako! Wala nang ginawa talaga! Lagi na lang ako nakikita! Lagi na ako napag-iinitan! Hay! Ko! Ate ko na to. Palpasa. Kwenta. Lagi na pinamumukha sa akin. Ay nako, balang araw, kapag nakapagtrabaho ako at may sarili na akong buhay, iiwanan ko na tong ate ko at mabubuhay akong mag-isa. At kakayanin kong mag-isa na hindi ako umaasa sa kapatid kong si Terry. Hey! Ko. Matapos ko na nga lang tong mga natitira kong requirements sa thesis namin. Ko. Ay, ano yun? Ba't parang may gumalabog? Teka nga. Ate? 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 Ate Terry! Ate Terry! Ate Terry! Ate Terry, ano nangyari sa'yo? Ate Terry! Ate, gumising ka! Ate, ano nangyari sa'yo? Ate Terry! Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Ate Terry! Ba't nagkukulay violet ka, Ate Terry? Ano nangyari sa'yo? Ate Terry! Gumising ka! Ate Terry! Ate! Ate Terry! Gumising ka na, ate! Ate, gumising ka na! Ate? Ate Terry, sa boss, gumising ka na din, ate! Akala ko mawawala ka na, ate! Trisha? Ano ba nangyari? Ba't nandito tayo sa... ano to? Ba't nandito tayo sa ospital? Bakit meron akong swero? Bakit nakahiga ako dito?
Ate, hindi mo alam yung nangyari sa'yo? Bigla ka nawala ng malay pagkakita ko sa'yo sa baba. Namumutla ka tapos nagkulay ubi ka eh. Tapos hindi ko na alam ang gagawin. Humingi na ako ng tulong sa mga kapitbahay. Alam mo kung ano nangyari sa'yo, Ate Terry. Ate, sorry. Huwag ka nang umiyak. Trisha, okay lang ako. Okay lang ako. Ate, sorry. Trisha, siguro dala lang to ng sobrang pagod. Huwag ka mag-alala, iigi din ako. Magiging maayos din ang lagay ko. Ate, may gusto ko sabihin sa'yo, ate. Ano yun? Ate, patawarin mo ako sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo masasakit. Ate, patawarin mo kung di ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nadala lang ako ng pabubuyo ng mga kaklase ko. Nadala lang ako ng mga problema. Nadala lang ako ng... alam mo naman na hindi ako ganito, di ba? Trisha, huwag ka mag-alala. Naiintindihan kita. Kapatid kita. Tayong dalawa lang ang natira dito simula nang nawala ang nanay at tatay. Naiintindihan ko lahat yun. Kahit na pinagdadabugan mo ako, kahit na ganito yung trato mo sa akin, okay lang yun. Naiintindihan ko yun. Huwag ka mag-alala. Wala namang ibang iintindi at magmamahal sa'yo kundi ako lang din, di ba? Talaga, ate? Hindi ka galit sa akin? Trisha, gaya ng sabi ko sa'yo, mawawala muna ako sa mundo bago mawala yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya kahit anong mangyari, ako ang tatay yung nanay at tatay mo. Kahit kapatid mo lang ako. Tsaka, hanggang sa pagpapalit ng kulay ng langit, maging kahel ang kulay ng langit, dumilim man yan, magliwanag, kapatid mo pa rin ako. At lahat ng pag-intindi ay ibibigay ko sa iyo at gagawin ko dahil mahal na mahal kita kahit na anong mangyari. Ate, salamat sa lahat, ate. Walang anuman. Basta, makinig ka na sa akin sa susunod, ha? Mahal na mahal kita, Trisha. Ate Terry, salamat sa lahat ng sakripisyo. Mahal na mahal din kita. Huwag ka nang umiyak. Ikaw talaga. Kahit matigas ang ulo mo, andito pa rin ako bilang kapatid at ate mo. Hanggang sa huli. Salamat, ate. Kaya vibes, inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Terry sa Ang Drama Mo Live! Ang kwento ni Terry, ang kwento ng magkapatid, ang kwento ng sakripisyo, ang kwento ng tunay na pagmamahal, ang kwento ng ulila, ang kwento ng pagsasakripisyo. Grabe naman. Palakpakan muna tayo, Ben. Di ba? Grabe naman yun. Grabe naman spoiled brat at pagkasutil nitong kapatid na si Trisha. Di ba? At grabe din yung sakripisyong ginagawa ng kanyang kapatid na si Terry. Grabe dala-dalawa yung trabahong ginagawa niya, di ba? Tapos after niya ng trabaho sa labas, pag uwi niya ng bahay, meron pa siyang work from home extension. Ala! Sana all! Paldo-paldo! Paldo-paldo! Di ba? Ang galing ng ganon. At bibihira tayong makakita ng ganitong klase ng tao. Lalong-lalo na kung mahal natin sa buhay o kamag-anak, kadugo. Di ba? Na kayang lagariin yung paghahanap buhay dahil meron silang binubuhay. At kaya nilang isakripisyo yung kanilang pansariling kaligayahan para lang maging maligaya at maging maayos ang pamumuhay ng kanilang mga binubuhay. Di ba? Kaya naman ka-vibes kung ikaw ay mayroong ganitong klase ng kapatid, pinsan, lalong-lalo na yung mga magulang, di ba? Na hindi na iniisip yung kanilang mga pansariling kaligayahan basta ikaw lang ay maging matiwasay ang iyong pamumuhay balang araw. Aba,
samantalahin mo. Kung ikaw ay may pagkakataon na makapag-aral dahil pinag-aaral ka, samantalahin mo na ikaw ay makapagtapos, di ba? Hindi yung porke nakikita mo na pinag-aaral ka, para ka pang pabebe, di ba? The more na sinasabihan ko mag-aral ka maigi, susuportahan kita kahit anong mangyari. Ikaw naman to, nagre-rebelde pa, di ba? Nakuha mo pa magrebelde, wala ka na ngang silbi sa buhay, be. Bakit ganun, di ba? Ito lang tanong ni Tito mong Kiko sa mga ka-vibes natin. Bakit ganun? May iba tayong mga ka-vibes na binibigay naman ng lahat para sa kanila, lalong-lalo na yung mga nag-aaral, pero nakukuha pa nilang magrebelde. Bakit? Di ba? Sana naiisip ninyo gaano kahirap, dugot pawis at sakripisyo ang ginagawa ng mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga breadwinner. Na wala nang ibang iniisip kundi tayo, yung kapakanan natin. Makapagtapos tayo ng pag-aaral, makakain tayo ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Tapos hindi natin kayang suklian ng kabutihan o kahit man lang mag-uwi ka ng grades na mataas o kahit hindi mataas, basta pasado. Tapos huwag ka na mag-absent, di ba? Yun lang malaking bagay na yun eh. Pero bakit may iba tayong mga ka-vibes na hindi ito na-appreciate? Tapos kung kailan na yung taong nagsasakripisyo tumutulong sa atin, wala na, itinigil na yung effort at yung love language nila na yan na pagpapakita ng kanilang pagmamahal para sa atin, doon lang tayo matatalaugan. Bakit? Bakit? Di ba? Malaking tanong ni Tito mong Kiko yan. Bakit? Alam nyo, may kukwento lang ako. May kakilala kasi ako Kahit din yung tinatanong, kukwento ko. Yung kakilala ko kasi, habang lumalaki siya, pagka-graduate, habang nag-aaral siya ng high school, walang-wala talaga siya. Kasi wala rin siya mga magulang Lumaki siya sa lola niya. Tapos, nagkaroon siya ng pagkakataon na makatungtong ng college. Yung taong tumulong sa kanya, hindi niya kaano-ano, hindi niya kakilala. Diba? Pero all out na naging support. Alam mo ang ginawa ng taong to? Nung kaibigan ko na to, sinamantala niya. Hindi niya sinamantala yung kabaitan. Sinamantala niya yung pagkakataon. Paano niya sinamantala yung pagkakataon? Pinatunayan niya na bawat 5 duling na ipinantutulong sa kanya, ipinangtutusto sa pag-aaral niya. Kasi lahat sagot tuition fee, uniform, mga libro, requirements sa school, lahat as in lahat, all out. Ibinibigay sa kanya. Ang ginawa niya, sinamantala niya yung pagkakataon na mag-aral siyang maigi. Grabe, di ba? Ganun. Kapag nakapanag po tayo ng ganitong pagkakataon, samantalahin natin. Hindi natin sasamantalahin Hindi natin aabusuhin yung kabaitan ng taong tumutulong. Regardless kung sino man yan, kaduguman yan o hindi. Pero, samantalahin natin yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng langit na kumasangkapan siya ng isang individual o mga tao para tayo matulungan at makaalis sa kasalukuyang sitwasyon natin na tayo'y naghihirap, tayo'y nagdurusa, tayo'y problemado at tayo'y nagdidildil ng asin. Di ba? Ito na yung tamang pagkakataon natin para gumawa ng tama at iangat yung ating estado ng buhay. Di ba? Pero, kung tayo ay makakaisip pa na gumawa ng kalokohan, di ba? At gumawa ba ng kabulastugan kapalit ng mga kabutihang ibinibigay at tinutulong sa atin, tandaan mo ka-vibes, ang langit ay hindi natutulog. 24 oras. Yayariin ka niyan. Ang tawag doon, gaba. Di ba? Karma. Samantalahin natin, lalong-lalo na doon sa mga pinag-aaral, binibigyan ng pagkakataon, mag-aral po tayo. Doon naman sa mga binibigyan ng pagkakataon para makapagsimula ng hanap buhay, ayusin po natin, di ba? Huwag natin samantalahin na, hindi, may pera ako, one day millionaire ako, gagasusin ko to, o kaya pang-i-scatter ko to. Huwag ganon, uy! Doon tayo sa may kasiguruduhan. Kasi kapag gumagawa ka ng tama at inilalagay mo sa tama ang desisyon mo sa buhay, ang direksyon din ng buhay mo ay magiging tama. Amen? Amen! Ganun yun Pero the more na pinipilit mo na gumawa ng mga bagay na easy breezy, lemon squeezy, di ba? Yung mga pangmadalian lang. Pero illegal, lulubog at lulubog ka niyan. Di ka pa man din nakakaangat lulubog ka na kagad. Yun lang. Pero ang galing ni Terry Grabe. Ito rin yung mga tao na dapat talaga hindi natin kinasasawaan na suklian.
at least man lang ng pagmamahal at pagpapasalamat, di ba? Kasi yung sakripisyo na ginawa niya para sa kapatid niya si Trisha, hindi matutumbasan yun ng kahit sino eh. Dala-dalawa trabaho mo, hindi mo na iniisip yung sarili mong kaligayahan, hindi na nga nag-boyfriend si Terry, di ba? Hindi na rin siya nag-nightlife. Kasi mula sa pagtatrabaho sa labas, dala-dalawa trabaho niya, pag uwi niya may work from home pa siya. Kasi nga gusto niyang maging maganda ang magiging buhay ng kapatid niya si Trisha. Samantalang to si Trisha, ng mga primera parang baliwala lang sa kanya at hindi niya na-appreciate yung mga ginagawang sakripisyo ng kapatid niya si Terry. Pero kinalaunan, kinakailangan pa bang humantong sa ganung pagkakataon, di ba? Na meron pang magkakasakit, mahihimatay, maumpog ang ulo o ano, etc. whatsoever, di ba? Tapos saka lang di mauumpog yung ulo mo, mapagtatanto mo at mahihimasmasan ka na, ay teka lang, mali na pala yung ginagawa ko. Di ba? Siguro ganun talaga ang paraan ng langit, di ba? Paraan ng Diyos para mapagtanto mo at ma-realize mo at magkaroon ka ng appreciation para sa sarili mo na kinakailangan mo munang masaktan, di ba? Oh! Tama yun, kinakailangan mo talaga munang masaktan. Yung sakit na hindi mo aakalain, talagang tago sa puso mo. Yung kurot, hindi na siya kurot, suntok. Ganon. Kailangan ka munang suntukin ng langit bago ka matalaugan at bago ka mapagtino, di ba? Kasi yung mga bagay na ibinibigay sa'yo, yung mga blessing, hindi mo napapansin yan eh. Nadidisregard mo yan na parang, wala lang naman to. Kulang pa sa akin to. Kasi yung mga bagay na hinahanap mo sa buhay, yun yung mga wala sa'yo. Tama ba? Di ba? Kaya hindi mo na-appreciate kung anong meron ka. Dahil ang hinahanap mo, yung wala ka. Gaya nito ni Trisha, naghanap siya ng mga bagay na wala siya. Pero kung tutuusin, halos nasa kanya na lahat. Kasi nga sa pamamagitan ng pagmamahal na ibinibigay sa kanya at suporta ng kanyang kapatid na si Terry. Di ba? Kaya ikaw ka, Vibes, pakinggan mo tong tito mong Kiko. Matuto tayong ma-appreciate ang mga bagay-bagay na meron tayo. Huwag tayong maghanap ng mga bagay na wala sa atin. Dahil kapag yan ang ginagawa natin sa ating buhay, wala tayong kapanatagan, wala tayong peace of mind, wala tayong happiness, pure happiness na mararanasan sa ating buhay dahil hindi natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo sa ating buhay. Di ba? Dahil pinipilit natin hanapin yung mga bagay na wala sa atin. Bakit si ganyan meron ganito di ba? Bakit ako walang ganyan? Hindi mo alam sa isip niya, yun din yung sinasabi niya sa'yo. Bakit si ganito may ganyan tapos ako wala? Di ba? It's a tie. Di ba? Kaya naman ka, Vibes, matuto tayong makontento, matuto tayong samantalahin ang mga bagay na meron tayo at bigyan nating halaga at pasasalamat yung mga taong kinakasangkapan ng Diyos para tayo ay matulungan, para tayo ay mabigyan ng pagmamahal, atensyon at tayo ay mabigyan ng pagkakataon na mabago ang ating buhay gaya ng kwento ng pagsasakripisyo at pagmamahal ni Terry para sa kanyang kapatid na si Trisha! Ka-Vibes, kung ikaw ay nakapulot ng aral, pwede mo kaming i-message para sa iyong opinion sa isyon ng violent reaction. I-message mo lang kami sa aming Facebook, Instagram at TikTok. Hanapin mo lamang 92.3 FM Radio Manila o di kaya ang aming personal Facebook page, DJ Kiko Kalikot sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Kapag may nakita ka maputi, singkit, taas-taas ang buhok, nakakulay itim, ako yun! Ang sabi ni Arms Espina, parang gusto ko nang umiyak ang Kiko kasi relate ako sa pinagdadaanan ni Terry. O di ba? Yung mga ganito, yung mga breadwinner, palakpakan po natin yung ating mga ka-vibes sa breadwinner, di ba? Si Louie Basco, naiiyak daw siya. Sa totoo lang, hindi madali ang pagiging isang breadwinner, sabi ni Arms Espina. Si Altesa Herrera, Sino Cruz, sabi niya 100% true, DJ Kiko. Totoo naman, di ba? Palakpakan natin yung mga breadwinner natin. Sabi ni William Mortel, naku po, sensya na. Sige, late daw siya. Dapat pahalagahan natin yung mga tao na sa paligid natin habang nandyan pa sila. Correct, di ba? Kailan natin sila ma-appreciate kapag wala na, ganon. Iiyak-iyak tayo para tayong di ba? Si Yausaf Johannes Gaylord Bengson, good morning daw. Si Gloria King Michano, ang host. Ewan ko sa'yo kung ano nang binabanggit mo ibang istasyon. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung meron kayong kwento,
na magbibigay ng inspirasyon at konsumisyon sa iba nating mga ka-vibes. Sa pwede kayo magpadala ng inyong mensahe at kwento sa ating Facebook, Instagram at TikTok. Hanapin nyo muli, 92.3 FM Radio Manila. At ito nga, gusto lang pasalamatan ni DJ Kiko ang pamunuan at bumubuo ng KBB Golden Dove Awards, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa nominasyon ng programang Happy Morning bilang nominado bilang Best Variety Program sa radio. Di ba? Ngayon pa lang, congratulations na DJ Alex at DJ Pretty Boy Tonyo! Ganon din ang ating dating programang What's Happening na nominado bilang Best Comedy Program sa KBP Golden Dove Awards. Naku, mamaya na yan! At syempre gusto rin natin i-congratulate ang mga programa ng dating DWPM na ngayon ay DZMM Radyo Patrol sa East 30. Naku, ang daming nominees dyan. Kaya naman ngayon pa lang, congratulations na po sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat po sa KBP Golden Dove Awards, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula sa 92.3 FM Radio Manila at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan! Ganon! Ka-vibes, magbabalik pa rin tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Maririnig at makakasama ninyo ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot, na lagi nagpapaalala. Tapat mo, linis mo. Sino maglilinis? Ako? Kapala? Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes ang oras, 10:59 na. Pinagiginggan dahil tunog. Number 1, kami yun! Yan! Ang totoong drama ng buhay, aming